paggawa ng isang apology video ay isa sa mga pinakamadaling bagay na kayang gawin ng isang YouTuber. Ngunit bakit marami pa ring nahihirapan gawin ito? Mula sa peking mga luha, making excuses, at isang apology video na puno ng panggagaslight, sino nga ba ang mayroong pinaka-worst apology video sa loob ng internet? Hi, ako si AC. At sa videong ito, tatalakayin natin ang 9 of the worst apology videos mula sa mga Filipino influencers. Simulan natin kay Luis Pre Jr. na mayroong sobrang OA na apology video titled I'm Sorry. Ginawa ni Luis Pre Jr. ang apology video na ito dahil sa kanyang kasalanan noong April 24, 2019 with a video titled Twice Fancy Music Video Reaction, na kung saan habang nagre-react siya sa music video ng Twice, makikita natin na he was purposely pissing his audience off and he was constantly mocking them on how they look. Ano yan? Parang pangit naman. Ayan na yung comeback. Pangit naman. And even bluntly stating na typical music video lamang daw yung music video na ginawa ng Twice at hindi daw ito ka-level ng BTS and Blackpink. Para lang siyang, alam mo yung mga typical na Korean music video. Parang ganun lang siya. Here's the popularity that you want, Luis Pre Jr. Luis Pre Jr. messed with the wrong fandom, which resulted in him uploading this apology video. Nagsimula ang kanyang apology video with him fixing the camera habang mayroong luha na tumutulo sa kanyang mga mata. And it took him almost 20 seconds bago magsalita, guilt-tripping his audience and stating na Ako po ay humihingi ng patawad at hindi po ako nag-expect na patawarin. his apology video would go on for another 5 minutes na kung saan halos kalahati noon ay puro lamang paulit-ulit na pag-sorry at ang kalahati naman ay ang kanyang pag-iyak. If you want to apologize, make sure it's sincere. And not just for the fact that you have to apologize because everyone is attacking you, which made him realize na maling fandom ang inatake niya, na kung saan naman hindi na-realize ng The Joker Squad. With over 17,000 dislikes, ang apology video ni John Lloyd Cruzana na pinamagatang You Must Watch This Video ay ginawa nila dahil sa kanilang pagkakamali noong July 11, 2020 na kung saan gumawa sila ng reaction video reacting sa bagong music video ng Twice na More and More at Fancy. Kakasimula pa lamang na pag-react nila sa music video ay nilait na agad nila ang isang miyembro ng Twice na wala daw dede at puwet and then proceeds to say na ganda ka te. Ate, wag kang ganyan. Wala kang ganyan. Ganda ka, te? Katapos din nila mag-react sa music video, John Lloyd Cruzana then stated na ang opinion namin is hindi talaga sila ganun kaganda. Hindi sila masyadong magaling sumayaw at maputi lamang sila. You mess with the wrong fandom, John Lloyd Cruzana and squad. Big yuck sa John Lloyd Cruzana vlogs, pati sa Joker Squad mong bulok, which led to them creating this apology video. The 18-minute apology video started with them stating na first of all, bago namin ginawa yung video na yun, nagsorry na kami sa umpisa pa lang kaya hindi na kami magsasorry sa video na ito kasi natatapakan na ang dignidad namin. At sinigundaan pa niya ng kasi kung napanood mo yung dalawang video at marunong ka umunawa kasi nga may pinag-aralan ka at hindi mo na pinagkalat yung video, hindi na sana aabot sa ganito. Na kung saan hindi din nagustuhan ng ibang mga YouTubers ang apology video nila, resulting in them reacting to their apology video. Kung ikaw yung may pinag-aralan dito, no, sana tinrabaho mo yung mensahe mo ng mas maayos. Mensahe mo, magre-reaction ka, pakita mo masaya ka, pakita mo na ganoon ang content mo. Kung yun talaga yung gusto mong iparating. Pero hindi, nan-trigger kayo, kaya kayo binabash. Binash nyo yung Twice, tapos nung nag-public apology kayo, kami pa sinisisi nyo? Parang kami may kasalanan. These clowns used Twice for clout and the audacity to say na hindi talaga sila magsusorry sa lahat ng ginawa nila and to say na tinatapak-tapakan na sila ng mga bashers. Kaya sa susunod, isipin nyo muna ng mabuti kung anong community ang binabangga nyo, hindi tulad kay Tito Mars na ginawang katatawanan ang cosplay community. With an apology video titled Sagot ko sa cosplayer panlalait issue. Ano nga ba ang ginawa ni Tito Mars para gawin ang apology video na ito? It all started when he uploaded this video titled Kaya Ayaw Ko Mag-Cosplay na kung saan may mga sinabi siya na hindi nagustuhan ng mga tao. He stated na Pero sis, tumaan sa akin tong nagko-cosplay na mga bata na to. Hindi ko alam kung hindi ko lang ba talaga alam yung mga anime na kino-cosplay nila o sadyang hindi lang talaga nila kamukha.
na kung saan nagresulta ng pagkainis ng mga cosplayers dito sa Pilipinas. Masyado toxic dila mo, Lolo Mars. Kala mo masyado ka perfecto. Record ba talaga na kamukha mo yung iko-cosplay mo? Na kung saan naging dahilan ng pag-upload ni Tito Mars ng isang video of him dancing with the caption, "Peace na ho tayo." Ganito ka ba mag-apology? Magpakatanga sa online? Public apology gusto namin. Tipong nagsusorry ka, hindi yung nagsasayaw ka lang na akala mo ang cute-cute mo. Kaya noong March 13 of 2024, nag-upload siya ng kanyang apology video, pero hindi talaga natin masasabing apology video ito dahil sa buong 4 minutes na nagsasalita si Tito Mars, puno lamang ito ng panggagaslight and saying na na-misinterpret lamang daw ng mga tao ang kanyang video. Like, ano ho bang ginawa ko? Inoffend ko ho ba kayo? May sinabi ho ba akong masama sa community ninyo? Like, wala naman, di ba? Kung inintindi nyo ng maigi yung buong video, ang sa akin lang ho doon is mahirap mag-cosplay sa Pilipinas kasi nga mainit. Which is alam naman ho natin yan lahat. Hindi po siya na misinterpret. The content was really done in a bad taste. If you honestly would like to apologize, then do it sincerely. Hindi biro ang mag-cosplay. Kaya kung wala kang magandang masabi, sarili mo na lang. Mahirap ba mag-sorry? How egotistic. At hindi din niya tinatago na natatawa siya sa mga pinaggagawa ng mga cosplayers sa video na ito. Not in a good way, but in a way of mocking them. Shootang inase! Hindi ko alam kung hindi lang ba talaga ako fan ng mga anime. At throughout the video, all he did was say na wala daw siyang ginawang mali, refusing to say sorry dahil misunderstanding lang daw ang lahat ng ito. Sa mga cosplayers na na-offend at gusto nyo ho akong mag-public apology, I'm sorry pero hindi ko ho gagawin yan. Ngunit kahit nagalit ang buong cosplay community kay Tito Mars, at least hindi siya gumawa ng 10-minute apology video na puno ng ads tulad ng Jamil. Pagkatapos nila gumawa ng scripted na 3am challenge na yun pala ay ginawa ng 9:40pm, Jayza Manabat stated in their apology video na Let me explain about dun sa 3 AM challenge namin na 9:40 PM talaga ginawa. Yes! Di namin tinatanggi yun mga kaigan at kailanman hindi kami nag-isip na pagtakpan yun mga kaigan kasi with them stating na hindi daw nila naisipan na pagtakpan ng kanilang kasalanan, why is it na inabutan pa sila ng halos 5 video mula sa kanilang 3am challenge bago sila naka-upload ng public apology video? And what's even worse is tapos na dapat yung video sa may bandang 8 minutes and 40 second mark, ngunit pinataas pa nila ito para malagyan lamang ng mid-roll ads, making it look like they were just doing it for the money. Ngayon na lang ako nakakita ng sorry na may ads, 10 minutes para monetized, para may pera. Ngunit kahit na puno ng ads ang apology video ng Jamil, at least hindi sila nag-off topic at pag guilt trip sa kanilang audience tulad nila Mary Light at Roy Oriondo. With an apology video na pareho yung title, ginawa ni Roy and Mary Light ang apology video na ito dahil sa issue nila na finifear daw ni Roy si Light habang gumagawa sila ng vlog sa bahay ng kanyang kaibigan, and uploading an apology video the day after para linisin ang kanilang pangalan. Ngunit instead na mag-sorry at tapusin ang video, dinagdagan pa nila ito ng mga walang kwentang mga bagay tulad ng pagsabi na hindi daw nila na-check ang video bago i-upload at ang pagdepensa sa sarili nila na hindi daw sila ganun kadugyot, stating na babae din ako at lalaki din ako. And ayoko din po na isipin nyo na nag-e-enjoy ako dahil babae din po ako. Lalaki po ako. Alam ko po ang tama at mali. Nonsense apology. Walang kalaman-laman eh. Halata naman yung kamay mo doon. This is bullshit. Lalaki ako? Akala ko kasunod yan lalaki ako. May pangangailangan din ako. Looks like you just created this apology to promote your love team. We don't need an apology. We need an explanation. Kaya mapapatanong ka na lang din kung anong connect ng kanilang kasarian sa apology video nila. Roy then proceeds to state na Kahit ako na lang guys. Wag na lang si Bobby. Kasi ako po yung nasasaktan. which makes it look like na yung audience pa nila ang may kasalanan dahil binabash sila ng mga ito. Kung saan naging resulta sa pagbaba ng kanilang views at sa tuluyang paghinto nila sa YouTube. Pero at least man lang gumawa ng effort sila Roy at Light na mag-sorry. Di tulad ng apology video ni Buknoy Glamour na pinipilit niya pa rin na wala siyang mali. Buknoy Glamour's issue started way back noong July 2, 2020 na kung saan minaliit niya ang isang tricycle driver dahil wala daw itong narating sa buhay, resulting in him uploading an apology video titled Sincerely, I Apologize, na kung saan nagsorry siya dahil hindi daw niya nilinaw kung anong gusto niya sabihin. Wala daw siyang sinasabing masama at wala daw siyang minamaliit. Pagkatapos noon, he proceeds to protect the tricycle driver, saying na kaibigan daw niya ang lahat ng tricycle driver sa kanilang area at dapat mo daw panoorin yung buong vlog niya para malaman mo yung sinasabi niya. And also, wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pulpo, lahat ng tricycle driver dito kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. The same time, nung grade 1 pa ako hanggang grade 7,
For your information, Buknoy, proper apologies have 3 parts. What I did was wrong, I feel bad I hurt you, and how do I make this better? Buknoy's apology was the worst apology I've ever seen. Apology ba yon? That's more like a defense vid. Ang sarcastic pa. Hindi lamang ito ang apology video na ginawa ni Buknoy dahil pagkatapos ng issue na ito, nasangkot pa siya sa iilang mga issue. And those apology videos also flop. Gaya na lamang din ang apology videos ng Tokomi Brothers. Ang Tokomi nasangkot na sa maraming mga issue in the past, gaya ng kanilang Muslim prank at pag-swimming sa fountain. Ngunit wala nang mas lalala pa sa kanilang kidnap prank. On April 7, 2023, Tokomi uploaded a video titled Kidnap Prank na kung saan malapit sila mabaril ng isang pulis dahil sa prank na ito, na kung saan nagresulta ng pagkainis ng mga tao sa kanila. Waiting na lang ako sa vlog nyo sa loob ng kulungan. Galing ng prank, mukhang totoo at totoong makukulong. With an apology video titled Kidnap, they stated in their apology video na Tingin mo gagawa ka pa ba ng ganong prank? Klaseng prank? Ako in the future, oo. Gagawa pa rin. Same. Diba? Oh, Hindi, same. bakit ka titigil? ang iyabang pa ng mga to, di na lang humingi ng paumanhin. May kalalagyan talaga tong mga to. Tuwang-tuwa pa kayo, ituloy nyo lang hanggang matuluyan kayo. Na kung saan naman hindi kayang lamangan ni Bogart TV na inuwi sa bahay ang buzzer na galing sa Jollibee. With a post stating na, guys, may nauwi ako. Kayo ba? Ano pinakamalupit nyong nauwi? Bogart TV was called out by Nico David dahil sa kanyang ginawa na inuwi ang buzzer ng Jollibee. But instead of being calm and apologizing like a normal human being, he proceeds to start a live stream on Facebook and explain kung anong nangyari at kung bakit niya daw nauwi yung buzzer ng Jollibee. He stated na, Nagmamadali lang ho talaga kami kanina. Hindi na napansin namin na nasa bulsa ko pa rin siya. Gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung atensyon nung crew at maisoli po ito. hindi mo na iuwi yan kung di mo nilagay sa bag mo ang buzzer. Sinadya mo talagang iuwi para may ma-upload ka. Nakalimutan pero pinagmalaki. And instead of saying sorry sa kanyang live stream dahil inuwi niya ang buzzer ng Jollibee, he proceeded to blame Nico David dahil siya daw ang dahilan kaya nag-start ang live stream na iyon. At syempre kay paring Nico, big shoutout sa iyo. Napakaswerte mo. Ikaw ang bumuo ng live na to, paring Nico. Oo, marami pang content creator dyan pwede mong tirahin. Wag na si Bogart. Ha? Uy, pareho mo ganun. Kinabukasan agad sinauli nila ang buzzer ng Jollibee with the caption na, "Nabalik na po namin yung buzzer ng Jollibee." Wala po kaming balak na iuwi talaga yon. Sadyang nalimutan lang po talaga namin. Medyo hindi lang po talaga siguro tayong lahat nagkaunawaan kaya akala po ng iba ninakaw namin. Ngunit kung wala ka talagang balak iuwi ito, hindi mo ito ipopost sa Facebook making it look like na proud ka pa sa iyong ginawa.